Kuya Roel, nag-aalala na ako, lalo na nang mapansin na nasa delikado na kaming daanan. Ma'am Rina, marunong ka bang gumamit ng armas? Po. Nagmura ulit si Kuya Roel, at agad akong napasigaw ng muntik na kaming mabangga sa isang 10-wheeler truck. Ma'am Rina, kaya mo bang tumalon? Po. Gulat na tanong ko ulit, if wala kami sa sitwasyon natin, baka natawa na ako dahil kanina paggamit ng armas ang tinatanong niya, ngayon naman ang pagtalon. But then, alam kong sobrang pag-aalala na ang namutawi sa mukha ni Kuya Roel, mailigtas lang kami ng anak ko. Pagkatapos nating malampasan ang isang truck na yan, tumalon kayo ng bata. May pag-asa po bang mabuhay kami, pag gawin namin yun Kuya Roel? Umiiyak na tanong ko sa kanya. Hindi ko mapigil ang hindi maluha sa takot. Halos masira ko na ang upuan, sa tindi ng paghawak ko dito. Opo ma'am, sagot niya habang nakatingin sakin gamit ang salamin. Pagkatalon nyo ay tumakbo kayo, at magtago para hindi nila kayo makita. Gawin nyo yun oras na malingat natin sila. Sabi niya. Sa huling pagkakataon ay niyakap ko ang anak ko. Gagawin ko ang lahat, mabuhay lang kami. Sige po Kuya Roel. Paano po ikaw? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Ilang oras na rin kaming tumatakbo, at alam kong pagod na siya. Huwag po kayong mag-alala sakin Ma'am Rina. Ang importante ay maligtas kayo ng bata, aniya habang nakangiti. Hindi ako nakasagot. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Napakabuting tao ni Kuya Roel, at madadami siya dahil sa mga taong may galit sa amin. Ma'am Rina, napatingin ulit ako sa kanya. Pwede ko po bang malaman ang apelyido niyo? Tanong niya. Bakit po? Naaalala ko po kasi ang dating amo na pinagsisilbihan ko. Nakikita ko siya sa iyo, at nakakatuwang isipin, pero kamukhang kamukha niyo po siya. Magallanes po Kuya. Rina Magallanes, nang sabihin ko yun ay nagulat siya. Kitang-kita sa mukha niya ang gulat nang sabihin ko ang buong pangalan ko sa kanya. Kuya, bakit po? Tumawa ng mahina si Kuya Roel. Tawang may bahid na kalungkutan. Nang tignan ko siya sa mga mata, sa pamamagitan sa salamin sa harapan ay malungkot ito. Nakakalungkot isipin, na dito pa kita nakilala Ma'am Rina, sabi niya. Po, anong ibig niyong sabihin? Nakakatuwang isipin na normal kaming nag-uusap ngayon, samantalang nasa gitna kami ng kapahamakan. Hindi ko lubos akalain na ang supling na hawak ko noon, ay isa ng ganap na mabuting ina ngayon, sabi niya na ikinakunot ng noo ko. Hindi ko siya maintindihan. Kay tagal mong nawala hiha, aniya. Nawala. Naguguluhan ako. Anong ibig niyong sabihin? Tanong ko sa kanya. Kaya pala nakikita ko si Don Albert sa'yo, natawa ulit siya. Albert, sinong Don Albert? Ma'am Rina, buksan mo na po ang pintuan, at sa oras na sabihin kong baba, tumalon po kayo. Hindi ako nakapagsalita. Lumingon ako sa likuran, at nasa malayo na kami sa sumusunod samin, pero hindi pa rin ako makampante. Hindi ko na alam kung saang lugar to. Parang nasa probinsya na yata kami. May taniman sa gilid, para kaming nasa ibabaw ng munting bundok. Kung tatalon kami, ay tiyak nagugulong kami ng anak ko sa putikan dyan sa taniman. Lakas loob kong binuksan ang pintuan, at nang naka-overtake kami sa isang malaking truck, ay agad sumigaw si Kuya Roel ng talon na. Niyakap ko ng matindi si Hivo. Nakasuporta ang mga kamay ko sa ulo niya, habang nagpagulong-gulong kami sa putikan. Alam kong may mga sugat na kami, pero hindi ko maramdaman ang sakit, dahil sa matinding kaba na nararamdaman ko ngayon. Nagising ang anak ko dahil sa pagtalon namin. Alam ko rin na nasasaktan na ito sa mga bagay na tumama sa katawan namin. Please don't cry anak. Tiisin mo muna ang sakit, bulong ko sa kanya nang tumigil kami sa taniman ng mga palay. Opo mama, aniya at mas nagsusumiksik sa dibdib ko. Very good anak. Nang magangat ako ng tingin sa taas, ay sunod-sunod ang pagdaan ng mga sangkatutak na sasakyan. Nananalangin na lang ako na sana ay ligtas si Kuya Roel, dahil sa kanya ligtas kami ng anak ko ngayon. Samantala, nang makatalon si Rina at Hivo, ay agad na isinara ni Roel ang sasakyan, gamit ang isang kamay. Pilit niyang inabot ito para masara, kaya muntik na siyang mahulog. Nang matagumpay niyang naisara ito, ay itinodo na niya ang pagpapatakbo ng sasakyan. Agad niyang kinuha ang cellphone niya, at tinawagan ang taong malapit sa kanya. John,
Tawag niya sa kaibigan, na dati ring pinagkakatiwalaan ni Sir Albert. Nakita ko na ang tagapagmana, sabi niya at biglang napamura ng muntik na niyang makasalubong ang isang truck. What? Saan? Kailan? Sunod-sunod na tanong ng nasa kabilang linya. Ngayon lang. Teka, nasaan ka ba, Roel? Kunot noong tanong ng kaibigan. Wala na akong oras, Brad. Hinahabol ako ng kamatayan ngayon. Natatawang aniya. Huwag mong sabihin yan. Ano bang nangyayari? Sagot ng kabilang linya. Track mo tong number, John. Hanapin mo dito ang anak ni Sir Albert. Kasama niya ang anak niya ngayon. Pinagpapawisan na si Roel sa kalagayan niya ngayon. Sa tagal niyang naninilbihan bilang assistant ni Albert, ay ngayon niya lang ito naranasan. Kahit nung nagsimula na siyang magtrabaho sa pamilyang Larson. Ngayon lang, at masaya siya dahil kahit papaano ay nakilala niya ang anak ng taong pinagkakautangan niya ng buhay niya. Ang taong unang nagtiwala sa kanya. Ang taong tumulong sa kanya, at yun ay ang tunay na ama ni Rina na si Albert Magallanes. Don, saan ka ba ngayon? Ang bilis mong magpatakbo. Huwag kang mawawala, magre-reunion pa tayong 5. Nakasunod kami sayo. Mapait na ngumiti si Roel, dahil gusto niya ring makita ang mga kaibigan. Ang mga taong natulungan din ni Albert kagaya niya. Hoy Roel, subukan mong mamatay at tatapusin kita. Rinig niyang boses sa kabila. Himala yata nakasama mo si John, Felix. Natatawa si Roel nang marinig ang mura ng mga kaibigan sa kabilang linya. Hindi porket ikaw ang unang nakakita sa tagapagmana, ay pwede ka nang mawala. Napailing na lang si Roel bago mamatay ang tawag. Alam na niya na katapusan na niya ngayon. Kung hindi siya maaaksidente ng sasakyang to, susundan pa rin sila, pero oras na sumabog ito, ay iisipin nila na tapos na ang pakay nila. Ang mawala si Ma'am Rina at ang anak nito, lalo na naakala nila na nasa loob pa rin ng sasakyan ang mag-ina. Sir Albert, mukhang susunod na ako sa inyo dyan. Pabirong sabi ni Roel, bago sadyaing bangge ng sasakyan sa isang malaking puno. Sa lakas ng impact, ay nontog ang ulo nito sa manubela, na dahilan ng pagkawala niya ng malay. Dahil dito hindi sinasadyang mag-alaw ang manubela, na naging dahilan sa paggalaw ng sasakyan, at nahulog sa bangin na naging dahilan ng malakas na pagsabog. Sabay na nawala ang bilog sa tracking device ni John at Silver agad na napahinto si John, at gulat na napatingin sa kaibigan. Anong nangyari? Si Roel. Tanong ni Felix. Nagmura si Felix sa nakitang reaksyon sa mukha ng kaibigan, habang sa kabilang banda naman ay agad na tumulo ang luha ni Silver nang makita ang pagkawala ng maliit na pulang bilog sa monitor. Nagmura si Silver ng maraming beses dahil dito. Ang mga kaibigan na nakasunod, ay nag-aalala na sa kalagayan ng kaibigan. No babe. Buhay pa kayo ni Hivo. Buhay kayo, bulong nito sa kawalan, habang binabaybay ang daanan kung saan huling tinuro ang lugar ni Roel, bago ito nawala sa monitor. Napatingin ang lalaki sa cup na dala ng anak. Mas lalo siyang kinabahan sa hindi maipaliwanag na dahilan. Kanina pa umiilaw ang cellphone niya, na hindi niya pinapansin. Wala siyang pakialam sa nangyari. Wala siyang pakialam sa paligid. Ang nasa isip lang niya, ay ang makita ang anak at si Rina. Nag-aalala na rin sina Hana ang mga magulang nito sa kalagayan ni Silver. Umiiyak na si Hana habang namumutla na ang ina nila kakahinte sa balita. Kanina, nang umalis si Rina at Hivo, ay nanlulumo si Violet Larson, ang ina nina Silver at Hana, nang makita ang apo. Hindi niya lubos akalain na ang batang pilit niyang idinidikta na hindi anak ng anak niya, ay kamukhang kamukha pa ni Silver. Paano nangyari yun? Para siyang mahimatayin sa nasaksihan kanina. Sabi ko sa inyo ma'am, na anak nga ni kuya ang anak ni Rina. Nagkita sila sa Canada 6 years ago, at alam ko yun dahil andin ako. Frustrated na pagpapaliwanag ni Hana sa ina nila. 6 years ago. Your kuya is in relationship with Amanda that time, sabi pa ng ina nila. No mom. Amanda cheated kuya, kaya napunta kami sa Canada. Tumakas pa nga ako sa inyo para sumama kay kuya. Doon niya nakita si Rina. May nangyari sa kanila kaya may apo ka na ngayon. Halos umikot ang mata ni Hana sa ina. Ang iba sa mga tauhan nila ay natawa sa dalaga. Bakit hindi mo sinabi sakin agad? Tanong nito kay Silver. I told you mom. Hindi ka lang naniwala. Mas pinaniniwalaan mo si Amanda,
kahit na sabihin kong hindi ako ang ama ng anak niya. Matagal na nga kaming walang contact. Nagulat na lang ako na umuwi yan dito, at sabihing anak ko ang dinadala niya. Galit na sagot ni Silver sa ina. Right. Amanda told me everything. Ang sabi niya may anak sa labas si Rina, at pinapaako kay Silver for the money. Yan mommy, sa kanya ka naniwala. Of course sisiraan niya si Rina, dahil gusto niyang makuha ang simpatsya mo, dahil gusto niya si kuya. That witch, nanggigil na sabi ni Hannah. I'm sorry, I didn't know, paghingi ng paumanhin ng mommy nila. Oh my God, what did I do? Tila nakokonsensya siya sa ginawa niya. Oh nakita mo na kung gaano katalino at bait ng bata. Anong masasabi mo mom? He looks like your kuya. I wanna meet him. Gusto ko silang makilala ng ina niya. Gusto kong humingi ng tawad. But why Amanda needed to lie? At bakit mo hinayaan na sabihin niya yun? Takang tanong ni Violet sa anak. I still respect her mom. After all, she used to be my best friend. Sagot ni Silver sa ina. Nakahinga siya ng maluwag dahil sa sinabi ni Violet. Nagpapasalamat siya, at mukhang magiging maayos na ang lahat. Di ba? Sinasabi ko sa inyo mommy. Mamahalin mo ang bata, to the point na hindi mo na siya isusuli kina kuya. Natatawang sabi ni Hannah. Ang mga eksena kanina bago nangyari ang lahat. Ngayon ay nag-aalala si Ignacio Larson, habang nakatingin sa asawa na namumutla. Anong nagawa ko hon? I think it's my fault, sabi ni Violet. No honey, it isn't. Calm down, sabi ni Ignacio sa asawa. Kung hindi ko inaway si Rina kanina, hindi dapat sila umalis ng bata. Wala sanang nangyaring ganito ngayon. Sabi niya bago makuha ang atensyon nila kay Hannah, nadilat ang mga matang natambos sa sahig, habang hawak ang cellphone. Tumayo si Violet na inalalayan ni Ignacio. Hannah, what happened? Tanong ni Ignacio. Dad, Mom, naaksidente sila, sabi ng dalaga habang nag-uunahan sa pagtulo ang mga luha sa mga mata. Mama, gising na po. Hivo anak. Nasaan ka? Kailan po majay gising si Mama Lola? Lola, sinong Lola? Nasaan ako? Nasaan kami ng anak ko? Hindi ko alam iho. Pero malapit na. Kailangan magising ni mama mo para sa kapatid mo. Kapatid? Sinong kapatid? Unti-unti kong iminulat ang mga mata ko. Nasaan ako? Lola si Mama, gising na po. Lumingon ako sa anak ko, at sinuyod ang kabuuan ng lugar. Nasa isang kubo kami. Salamat at nagising ka na hiha. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong niya. Nahihilo po ako. Kayo po ba ang tumulong sa amin ng anak ko? Oo, nahimatay ka nung kumatok ka sa amin para humingi ng tulong. Salamat po ulit sa tulong ninyo. Pwede po bang malaman kung anong araw na ngayon? Mama, I think 2 weeks na po tayo dito. Masyado pong mahaba ang tulog niyo mama. Nagulat ako sa sinabi ng anak ko. Lagot baka hinahanap na kami ni Silver. Babangon sana ako, nang pigilan ako ng matanda. Huwag ka munang kumilos hiha. Magpahinga ka muna. Huwag mong biglain ang katawan mo, lalo na't nagdadalang tao ka. Ha, po. Ang sabi ko ay huwag ka munang kumilos, dahil baka mapano kayo ng bata dyan sa sinapupunan mo. Hindi ako nakapagsalita, pilit ko pang inaabsorb lahat. Kakagising ko lang, tapos buntis na ako agad. Sa tingin ko ay magdadalawang buwan na ang bata sa sinapupunan mo. Mama, magiging kuya na po ako. Hindi ko nagawang sagutin si Hivo. Wala sa sarili akong napahawak sa tiyan ko. Sa lahat ng nangyari, pati na ang pagtalon sa bangin, isang himala na hindi napano ang bata sa tiyan ko. Diyos ko, salamat. Kailangan kong makita si Silver agad. Kailangan kong sabihin sa kanya ang balitang ta. Nag-aalala na rin ako, na baka nag-aalala na siya sa amin ni Hivo. Lola may cellphone po ba kayo? Tanong ko. Naku hiha, wala kaming ganoon. Mahirap lang ang buhay namin dito. Hindi namin kaya bumili ng cellphone. Sige po, pasensya na po kayo sa abala, sabi ko. Nako ayos lang. Ang mabuti pa ay magpahinga ka muna, para makauwi kayo ng anak mo sa pamilya nyo. Tumungo ako at sumandal sa dingding na gawa sa kahoy. Umakyat si Hivo sa higaan, at yamakap sakin. Mama, I'm glad okay ka na po. I'm sorry anak. That night na tumalon kami, ay sinikap kong lakarin ang maputik na daanan, para makahingi ng saklolo.
Marami na rin akong sugat, pero mas iniisip ko ang kapakanan ni Hivo. Natatakot rin ako na matunten kami ng mga humahabol samin, kaya kahit na hindi ko na kaya, ay sinikap kong makahingi ng tulong sa unang kubo na nakita ko. Ngayon ko lang din na-realize, na hindi ako dinatnan nung isang buwan. Hindi ko akalain na sa unang may nangyari sa amin ni Silver sa bahay niya, ay nagbunga na naman. Kamusta na kaya ang kalagayan niya? Umabot ng 3 linggo ang pagpapagaling ni Rina sa probinsya. Napuruhan ang kanyang mga paa nang tumalon sila ni Hivo, sa naka-highest speed na sasakyan. Hirap siyang makalakad nung mga nakaraan, pero ngayon sa 3 linggo ay mabuti-buti na. Labis ang tuwa ni Rina dahil doon. Sa isip niya ay mapupuntahan na niya si Silver. Pero dahil sa walang pera, ay napilitan si Rina na isang laang hikaw niya na suot niya, mula pa noong bata siya. Pamana iyon ng lola niya, na siyang nag-alaga sa kanya. Sa ika-4 na linggo. Lo, itago niyo na po ito. Pilit inaabot ni Rina ang 5,000 sa mag-asawang matanda, na nag-alaga sa kanila mag-ina. Naku, wag na hiha. Gamitin mo na lang yan sa biyahe mo. Tanggapin niyo na pula, kulang pa nga po yan sa lahat ng nagawa niyo sa amin ng anak ko. Nilagay ni Rina ang pera sa kamay ni Lola Feliciana, saka taos-pusong nagpasalamat. Anak, babalikan ka ni Mama. Mas magiging safe ka dito, kesa sa sumama ka sakin. Opo Mama, promise niyo po na babalikan niyo dito ni Papa. Halos maiyak na sabi ng bata. Iliwan siya ni Rina pansamantala, kasama ang 2 tao na tumulong sa kanila, dahil natatakot si Rina na makita sila ng isa sa naghahabol sa kanila. Kaya mas mabuti na lang na iwan niya ang anak niya, dahil mas maging ligtas ito. Yes, promise ni Mama yan. Pinogpog muna ni Rina si Hivo ng halik, bago siya lumabas ng bahay, dala ang natitirang pera galing sa isinanla niyang hikaw. Aabutin siya ng 6 na oras, bago makarating sa paruroonan. Siniguro ni Rina na dapat hindi siya mahahalata ng iba, lalo na at hindi niya kilala kung sino ang tunay na may galit sa kanya. Sa hindi malaman na kadahilanan, ay excited si Rina. Sumakay siya una ng jeep hanggang sa sakayan ng bus, at agad na sumakay ng taxi pahatid sa kondo ni Silver. Gusto niyang malaman agad ng binata ang nangyari sa kanila ni Hivo. Naayos lang sila, na wala dapat itong ipag-alala. Hapon na nang marating ni Rina ang kondo ng binata. Bago niya pindutin ang doorbell nito, ay napahawak muna siya sa tiyan niya. Matutuwa ang papa mo nito. Bulong ni Rina sa hangin. Excited na rin siya na magkakaroon na naman siya ng isa pang anak. Nakailan ng pindot si Rina, pero wala pa ring bumubukas ng pintuan. Nasaan si Silver? Tak ang tanong niya. Nang wala talagang bumukas ng pintuan, ay napagdesisyonan ni Rina na puntahan ang binata sa bahay nito, kung saan nakatira si Amanda. Malaki naman ang tiwala niya kay Silver, kaya hindi siya masiyadong kinabahan. Nagbayad si Rina ng pamasahe sa taxi. Maraming sasakyan ang nakapalibot sa bahay ng binata na ikinitaka niya. Hindi niya alam ang nangyayari. May party ba? Tanong ng dalaga sa sarili. Dahan-dahan siyang lumapit sa mga nagkukumpulang tao, na sa tingin niya ay mga bigating tao. Bakit may mga media? Anong meron? Grave. Bagay nga talaga sila. Rinig ni Rina sa katabing babae, habang nakatingin sa harapan. Oo nga. Hindi ko lubos akalain na sila ang magkakatuluyan hanggang wakas. Sinundan ni Rina ang paningin ng 2 babae, na nasa tabi niya. Para siyang naubusan ng dugo sa nakita. Si Silver kasama si Amanda. Magkahawak ang mga kamay, at nakangiti sa maraming tao. Anong meron? Anong ginagawa ni Silver doon? At last, sa simbahan rin ang tuloy ng 2 yan, rinig ni Rina na sabi ng isang babae, na nakaupo sa round table kasama ang ina ni Silver. Bagay sila, di ba Sonia? Mariin na nakatingin si Rina kay Sonia. Kita niya kung paano ngumiti ito sa kausap, bagay na ikinasama ng loob ni Rina. Finally, engaged na rin, sabi pa nung isa. Halos lahat ang naririnig ni Rina ay tungkol sa engagement ni Silver at Amanda. Sumakit bigla ang tiyan niya, kaya medyo lumayo siya sa mga tao. Wag ngayon anak, kausap ni Rina sa kawalan, habang tinatanaw ang ama ng 2 niyang anak, na hawak ang kamay ng iba, at proud na ikakasal na ito sa kanya. Tumulo ang luha sa mga mata ni Rina, bago tuluyang tumalikod para umalis. It's okay anak.
Mama is here. Hindi ka pababayaan ni Mama. Mga salitang sinasabi ni Rina, habang tinitiis ang sakit sa tiyan niya. Miss, it's okay anak. Mama is here. Hindi ka pababayaan ni Mama. Hindi na napansin ni Rina na sa pagkakataong ito ay dinudugo na siya. Lady, you're bleeding. Agad na nilapitan ng lalaki na papunta sana sa engagement ni Silver at Amanda si Rina. Isinugod niya ito sa hospital. Bahala na si Papa dyan. This is urgent, bulong ng lalaki, habang nakaupo sa upuan, at hinihintay ang doktor. Hindi niya maiwan si Rina, dahil pakiramdam niya ay responsibilidad niya ito. Lalagpasan na sana niya, kung hindi niya lang napansin ang basa nitong mukha dahil sa pagiyak, at doon niya napansin na dinudugo ito, bagay na ikinabahala niya. Lumabas ang doktor at agad na nilapitan siya. Are you the husband of the patient? Tanong agad ng doktor sa kanya. Ha! Hindi nakabuelo ang lalaki sa gulat. Anyway, don't worry father. Your child is safe. Ipaiwas lang si mommy sa stress. Sige mauna na ako, at umalis na sa harapan niya ang doktor. Dok, sandali, teka. Napakamot na lang si Vios sa batok niya. At dahan-daang pumasok, para silipin ang babae na dinala niya dito. Gising na ito at nakatingin lang sa taas. Baliw ba to? Naisip ni Vios dahil sa nakikita niya kay Rina. Ikaw ba ang nagdala sa akin dito? Nagulat si Vios sa biglaang pagsalita ni Rina. Ano? Oo, salamat, sabi ng babae at humawak sa tiyan niya. I'm sorry baby. Sorry dahil nagpa-apekto si mama. Humanda sa akin ang Silver na yan, sisiguraduhin kong hindi na niya makikita ang mga anak niya. Kilala mo si Silver? Gulat na tanong ni Vios kay Rina. Oo, bakit? Kilala mo rin? No. Nautusan lang ako ni Dad na pumalit sa kanya, para sa dadalo sa engagement party ni Silver at Amanda. O magsama sila ng ahas na yon, natawa si Vios sa katapangan na pinapakita ni Rina ngayon. Kanina umiiyak ito, ngayon ay para na itong tigre. What's your name? Tanong ni Vios. Rina, your husband, nakakalokong sagot nito.